Hello guys, good morning dyan sa Pilipinas. This is Rose Alcido again from BizDoc in New York, Philippine Agenda. So ang topic natin today guys will be about the Chinese or China or Pogo, okay? So I have a news for you and I have nakuha ko itong news na ito sa news namin dito sa Amerika. By the way, kung sino yung bago pa dito sa channel ko, I'm Rose. I am based in New York for now. Okay? During the pandemic and after the pandemic, nandito tayo sa New York, which is my base, which has been my base for the past 40 years, guys. 40 years, America. Okay? So, today, we will be touching base on Pogo, okay? Dito sa Amerika, there are several states in the United States that are banning Chinese nationals from purchasing lands in America. Ang nag-una noon will be Florida, Iowa, Illinois, Hawaii. Binaban sila to purchase land, especially non-American citizens. Like if you're a Chinese national and you want to purchase lands, like house and lot, dito sa Amerika, some states, and I think most of the states now are not allowing Chinese citizens to buy property. To buy properties here in the States. Especially yung iba kasi they have yung nagtatrabaho na dito, no? They are very disappointed kasi hindi sila inaalaw na bumili ng mga mga lupain, house and lot, especially if it is near the maritime ports, airports, military bases, military facilities, yung mga areas that are very critical sa national security. Ang Amerika ngayon very conscious sila, very conscious sila at saka alarm sila sa pagdami talaga ng mga Chinese dito sa States. There was one point na kasi ang Mexico kasi is one of the places na mostly nagagaling yung mga illegal migrants, no? So manggagaling sila, they will cross the border to Texas. Nakita nila na at that point this was like months ago. I've heard in the news na merong mga Chinese who look like military men who were falling in line para makapunta dito to cross the border from Mexico. Kasi siguro wala silang visa. So, yan ang tinitingnan ngayon ng US. Kasi they have also the Chinese military also were telling they have a news na meron silang unsinkable aircraft carrier na they are making it. So alarm ang Amerika sa threat ng China, especially China, Russia, and North Korea. So sa Pilipinas, I think ang Pogo is just a front of China to enter the Philippines, especially now that they're entering the Philippine politics. Guys, alarming yan siya kasi alam mo sa Pilipinas kasi ang problema kasi is nababayaran kasi ang mga tao. So dito sa Amerika, very ewan ko kung meron sigurong paunti-unti na nagbabayad pero hindi yan makakalusot dito Kasi very strict sila. At saka ang Americans, they have that mentality of, insulting them if you pay them. Minsan nga, hindi yan tumatanggap pag magbigay ka ng Parang sila hindi sila sanay sa mga ganun ba? So, corruption here is
is, kung meron man, very, very minimal. Kaya, ang mga, ang mga social services, you can expect a lot of help from the government. Like say for example, yung mga wala talagang pera, yung mga indigents, yung walang trabaho, yung mga sorry, yung mga pobre, no? Tinutulungan talaga ng government. Kung magkasakit ka, you have Medicaid, in and out ka sa hospital, lahat ng bayarin mo, medication, doctors, whatever it is, hospitalization, it's free. It's free, guys. From Medicare, Medicaid, okay? So, kung ano ka naman, kung say for example, retiree ka, tapos yung social security mo hindi masyado, para bang hirap ka. Meron silang tinatawag itong social security income, yung SSI na tinatawag nila, na pupunuan ng government kung ano ang lacking doon sa bayarin mo. Like say for example, your social security, hindi magkasya yung mga mga bills mo, yung mga any like necessary items mo, pupunuan nyo ng SSI. Aside from that, they will give you SNAP. SNAP is a program that gives you a monthly allowance for food. So sa pagkain mo, bibigyan ka ng siguro depende kung ilan kayo sa bahay. Ang iba dito, kung meron kang 3 anak na below 18 years old, binibigyan ng government ng $350 per child na allowance. Per child, $350. Apart from the SNAP program, which is the food program that they have, if wala kang insurance, you can go to the hospitals, you can go to any doctor na kailangan mo, apply ka ng Medicaid, libre yun, guys, libre. Imagine ka, libre. Hospitals cannot, parang hindi ka pwedeng i-reject pag pumunta ka sa hospital na say may sakit ka, kailangan mo ng emergency or something. The hospitals cannot reject you. Hindi ka pwedeng paalisin or something na walang kasi kailangan i-treat ka muna nila, tapos pag wala kang babayad, Medicaid will take over. Bakit ganon? Bakit ganon ang system dito? Alam mo guys, number 1, there is no corruption. Walang graft and greed dito ng mga politicians. If you are in government, malaman ka na you are accepting anything like gifts, i-question ka niyan. Matatanggal ka sa pwesto mo. Bibigyan ka lang ng gifts, ha? Matatanggal ka sa pwesto mo. Dito, pag politician ka, at saka merong nagsumbong o merong nag-complain sa iyo about na nambababae ka, if you are married and then you have like a girlfriend or something, guys, you're out. Wala na, patay na ang political career mo. So, that's how ang sinasabi nila, very open ang sex sa Amerikano. Talagang pag-Amerikana ka dito kasi ganun ang culture nila eh. But guys, meron silang divorce dito. So, i-divorce nila yon. Kung ayaw na nila, kung hindi na nila mag-divorce sila. Very easy for them. Pero this is like 90% of Americans, okay? Sila, hindi mo masasabi na sila na righteous or something, but
When it comes to integrity, 90% have an integrity. Yung ano ba sila? They have a word of honor ba? Mostly. I've been here 40 years, guys. Siguro yung ibang mga tao magsasabi, hindi ganyan America. I have been here 40 years. Most of my dealings are Americans because I had a spa business here, skincare business in the city, in Manhattan. I don't have any other, wala akong Filipino clients. Siguro dalawa lang. Mostly are locals, meaning to say, from other, Americans, Germans, or, Irish, or whatever it is, non-Filipinos ang clients ko. So I know the culture of the American people. Very very straightforward, direct. They will tell you exactly what they think about you. Wala silang yung bang parang nahiya ako kasi baka sasabihin niya. Wala silang ganun. Wala silang hindi ko sasabihin kasi nakakahiya. They don't have that. Very, very seldom you will hear Americans saying na wag na kasi nakakahiya eh. Or utang na loob, yung mga utang sa mga Bisaya pa, utang kabubuton. Wala na sila I mean, they will, kasi sila guys, they're not used to receiving things from people, even from families. Hindi sila sanay na ganun na binibigyan mo sila. Hindi sila sanay sa ganun. Dito pag kumain sila sa labas, kanya-kanyang bayad kayo. Hindi sila nagpapalibre. Hindi pareha sa atin Filipino. Tayong Filipino, we have a different culture, di ba? May pera ka, librehin mo kami, ikaw libre lahat. Dito, Americans, they don't want to accept anything from you free. Merong mga iba, especially yung mga taga Mexico, taga ibang bansa na sanay din sila na parang Pilipinas din, yung mga Latin American countries who are used to receiving dole-outs also from the government or from people. Pero yung tal American na talaga na dito na pinanganak, dito pinanganak, dito nag-aral, dito ang culture is dito, that is the American culture. They don't want to accept dole-outs. Unless na walang-wala na talaga sila, they will go to the government and ask for help from the government. Kasi marami talaga sa government na tulong sa school dito, pag wala kang pera, there are public schools that you can go to and it's free. So, ang daming mga freebies dito because guys, walang corruption. So, every taxes that is being income by the government, diretso yun sa mga social services. Natatanggap yun ng mga communities. Ang malaking bagay lang talaga itong SNAP, S-N-A-P, SNAP program. It's a food supplement. Meron pa kung meron kang insurance dito, meron kang health insurance, the health insurance are competing against each other. So, like for example, my insurance company gives me $495 in food. In 3 months yun, but 495 in 3 months, di mo na maubos yun. So, dami. Yan, libre yun. Ibibigay sa iyo card, and then you can purchase from that card food that you need from participating grocery stores. So, maraming mga health, mga assistant programs na matatanggap mo dito sa Amerika. Mas maganda nga dito kung wala kang pera. Kasi kung wala kang pera, marami ka talagang tulong from the government. Kaya lang, pag may pera ka, they will not really help you out if you have money. If you have like something na makaka-afford ka man lang sa buhay mo,
wala ka matatanggap niyan. Magbabayad ka pa. Pero if you have no money, like for example, hindi kasya sa iyo yung social security mo, or hindi, or may mga anak ka, tapos yung mga anak mo is below 18 years old, you will have a lot of help from the government because walang corruption. So, bottom line guys, ito ang masasabi ko. Sa susunod na election, pwede ba? Tingnan natin kung sino yung tatakbo. Okay? Huwag na tayo maging loyal to people. Like loyal ka kanino? Revilla, Estrada, Arroyo. Alam mo ba, si Arroyo, pareho-pareho sila ng Duterte. Yung utang nila sa international loan, pati mga apo mo na hanggang kailan mga apo mo, magbabayaran pa. Magbabayad pa yon. So, si Arroyo at saka Duterte, trillions of pesos, billions and billions of dollars are loaned. Kaya yun sana, yung mga pera na yon, mga confidential funds nila na tinatanggap, para na yun sa social services Para na yun sa mga PWD, sa mga karamihan ng Pilipino is 85% poverty. 'Di ba? Ilan lang ang mayaman sa atin. So, palagay natin 85% poverty. Yung 85% diyan guys, kung walang corruption, will receive dole out from the government. I can tell you, 40 years in America ako. 40 years na ako dito sa States. I know the system. Okay? So, pag wala kang pera dito, kahos ka, you will have a lot. You will have food stamps. Yung SNAP na tinatawag nila, na food stamp ang tawag noon. If you have children below below 18 years old, $350 per child. Aside from free lunch, free school, free medication, free hospitalization, saan ka makakuha niyan? Bakit? Walang corruption. So lahat ng social services, kaya pag-isipan nyo rin dyan. Mga loyal kayo sa kung ano ang loyal nyo. Anong loyal nyo? Mag-loyal kayo sa sarili nyo, sa pamilya ninyo. Isipin nyo pamilya nyo, nakakatanggap ba yung pamilya ko ng kaayusan dito sa gobyernong ito? Ganon. Kasi ako, I can say that for America. Hindi ko masasabi just because ang America is mayaman. Mayaman na bansa talaga kasi walang corruption Lahat ng taxes pupunta sa social services. Dito hindi ka pwedeng hindi ka mag-tax. Hindi ka pag nagtrabaho ka, tax ka talaga. Sa Pilipinas, ang daming hindi nagtatrabaho. Nandoon lang sa street, nagbebenta-benta. So walang taxes yun. Kung mag-tax man, kinukurakot ng mga politicians. Imagine, trillions ang utang. Ang utang ng government, trillions. Si BBM ngayon, magkano ang loans niya? My God! Ako meron akong listahan kung sino ang valedictorian, okay? Valedictorian sa mga loans. Marami nagsasabi na, maski si Cory pa noon, alam mo ba, si Cory at saka si Noynoy, ang pinaka-list na loans. Binayaran nila yung mga loans ng mga ibang, si Cory gave 50% payment on the loans, mga utang ni Marcos noon. 50% binayaran ni Cory. Kaya hindi nakapunta sa social services natin. Kasi sobra ang utang. Bankrupt ang Pilipinas at the time. Si Marcos filed for bankruptcy. Kasi hindi na niya mabayaran yung utang niya. So, dapat nating malaman itong mga ganito. These are just, para naman to kaayusan natin. Hindi naman to political Hindi political ang problema sa Pilipinas, guys. Kasi, bawat isa sa inyo has the power to make your life better. Kaya lang, hindi ko alam bakit
bibigyan lang kayo ng 500 pesos, boboto na kayo kung sinong-sinong mga ano diyan. Magsasabi na tingnan mo, mga senador ngayon, sino ang nagtatrabaho? Si Risa lang. Si William Gatchalian, si Win Gatchalian, ngayon lang yan. Di ba? Di ba, alam niyo yun eh. At saka itong pogo na ito, dapat talaga iban ito sa Pilipinas. Kung Amerika nga, Ang Amerika nga, very aware sila sa national security. Pilipinas pa, kapunggok lang tayo. Hindi ba tayo barilin lang tayo ng China, wala na. Wala, hindi ready ang ano natin, kapulisan, ang army, wala. There's nothing. Anong pangpabaril mo sa kanila? Ewan ko kung meron bang kaayusan yung natin, military natin. Pag nagkagera against whoever, China, pag in-intrude tayo ng China, do we have the capacity? Wala tayong capacity. No capacity. Anong tatakbo ka sa dagat or sa bundok? Ganun lang. Wala, there's nothing. What can you ano ang military natin? Wala. So pag-isipan natin to, guys, I know it's pag sinasabi niyo political, this is not political. This is because hindi ka aahon sa condition mo ngayon, sa financial condition mo ngayon, kung hindi mabaguhin ang isip mo. Okay? I'm not saying na ito ang butuhin mo. Alam mo yun eh. Kung hindi mo ba alam? Kung hindi ka ba nakikinig sa television? At saka yung mga fake news, guys. Huwag na kayong maniwala sa fake news. Fake news yun. Binabayaran yung mga vloggers para i-down yung ibang mga tao. Huwag kayong maniwala ng mga ganun. Okay? Be very vigilant sa sarili nyo. Sarili niyong pamilya. Isipin nyo yan. Corruption, alam mo kung sino ang nangungurap. Alam mo yun. Alam mo sa puso mo yun. Di ba? Alam mo yun eh. Hindi mo pwedeng hindi mo alam yun. Otherwise, taga saang planeta ka. Di ba? So, ito lang, guys. I'm just concerned kasi meron namang ginawa ang China ngayon sa mga natin sa West Philippine Sea. I'm just concerned kasi it's bullying eh. At saka yung sa Pogo na hindi nga sila nagbabayad ng taxes. Wag na nating yan, guys, i-support. Ayusin na natin ang buhay. Buhay ninyo, buhay ng bawat isa, buhay ng mga anak nyo. Pag-isipan nyo, wake up! Wake up! Laban, Pilipinas! Wake up! Okay? So, yan lang for today. I'm just concerned about what's going on sa Pogo sa Pilipinas. Unti-unti na dapat na tayo? Gumising na. Okay, guys? We have to pray for world peace because Russia and Korea are really ganging up against against America, against the allies of United States, Russia, Korea, and China. So it's frightening kasi alam mo ang mag-support lang sa atin ang America, Japan will have their own problems too. Australia, India will have their own problems too. Guys. Okay. So that is for now. I hope you will follow me on my channel sa Facebook page, BizDac in New York, Philippine Agenda. Guys, please follow, subscribe, share this video, like. Bigyan nyo naman ako ng ng followers. Kasi I'm trying to go into the social media para to influence, to say something about
about what is really going on in the Philippines. Okay, guys? Thank you so much, and I will be going home to the Philippines because, guys, 30 years in America doing skincare. Okay? So, mandami-dami kong itong utak na ito. Puno. Puno ang utak na ito about skincare. Okay? I want to share my knowledge to the Philippines. Marami kayong pinagsasabihan, you hear a lot of things from people who has not even touched a skin in their lives. Okay? Ang daming hindi tama, ang daming mali, ang daming promises that cannot be sustained. Promise na, pupunta ka nito, mawawala, guys, dami. So, uwi tayo sa Pilipinas kasi gusto ko talaga na you will learn the real thing about skincare. Okay, guys? So, I'll see you soon. Ron Salcido, God bless you. Love you all. Please pray for world peace. Kami dito, every day, we say the rosary. I'm a Catholic. We say the rosary and, if possible, guys, confession and communion. Okay, guys? So, see you, guys. God bless us all. Bye-bye for now.